Ay nako mga Boca Tribes. Ito na nga po ang sinasabi natin na malaking posibilidad na mangyari. Ito lumalabas na po ngayon. Unti-unti na po na nalilito o nililito nila ang pangyayari po dito kay Yusek Cabral. Kung mapapansin po natin, medyo salu-salungat na po ang mga pahayag noon pong mga tao na nakuhanan po ng bahagyang interview. Meron pong nagsasabi na hindi raw po tugma yung damit na suot doon po sa nakita noon pong isang bypasser at nakuhanan po ng kanya pong desk cam. Lumalabas po na iba po ito doon po na masakuha noong mismong driver habang ito po ay nakatayo na nag-selfie habang nakaupo po naman itong di umano ay sinasabing si Yusek Cabral. Pero gayon pa man po mga Boca Tribes, talaga pong nagiging magulo ang usapin po tungkol dito. Alam niyo po kung bakit? Kasi po mga Boca Tribes, noon pong ipakita din yun pong scene of the crime. Ayan, yun pong lugar kung saan po namatay ito pong si Yusek Cabral ay tila po malayo yata. Di hamak pong napakalayo doon sa lugar na kinaroroonan po niya dati bago po siya matagpuan sa ibaba. Kasi sabi po ng iba kung ito raw po ay nahulog, naturalmente na ito po daw muna ay gugulong mula po sa kanyang kinaroroonan kung ito po ay nadulas at uti-uti po itong gugulong pababa. Sapagkat may ilan din po mga puno at mga po pwede po niyang isabit ng kanyang katawan o di kaya magkakaroon po ito ng ilang mga gasgas sa bahagi ng kanyang katawan. Pero wala rin po. Ang isa pa po na sinasabi po nila mga Boca Tribes, kung ito po ay tumalon, gaano naman pong kalakas itong tumalon mga Boca Tribes para po maabot niya ang kabilang bahagi po ng ilog na kinahulugan po niya. Napakalayo po ng pagitan. Sabi nga po ng ibang mga netizen, kahit daw po yung mga sprinter ay hindi po makakaabot ng ganung kalayong talon. So meron pong mga anggulo na lumalabas na maaari daw po na ito ay inihagis pababa. Maaari daw po na meron dalawang tao na ito po ay inihagis pababa. Kanya po naabot niya yung kabila ng kanyang binagsakan. Para po bang ang nangyari, dito siya nahulog, doon siya bumagsak. Kung siya po ay nahulog. Kung siya naman po itinulak, ganun din po ang mangyayari. Kung siya po itinulak, dito po siya nahulog, doon din po babagsak. Imposible po yun. Kanya kung sa ganang akin po, ako pong inyong tatanungin, wala pong atubili at ito pong aking opinion ko lamang. Ako po'y naniniwala na baka po marahil ito po ay kung titingnan po natin yung anggulo, ito po ay hindi ko po opinyon, hindi ko po ito sariling opinyon. Ito po ang tinitingnan ko po, ang binabasihan ko po yung anggulo, yun pong binagsakan ng kanyang katawan. Kung ganun po kalayo, binagsakan ng kanyang katawan, abay baka po ito yung inihagis. Hindi ko po opinyon yun. Yun po ay base sa binagsakan ng kanyang katawan. Kung ito po, mga Boca Tribes, ay babasihan po natin yung binagsakan ng kanyang katawan. Abay, naniniwala po ako na ito po yung inihagis. Baka po ito yung inihagis. Kasi ang layo po ng binagsakan Ngayon, may isa pa pong mahirap na pinag-uusapan po diyan. Bakit po yung sasakyan na kanyang sinakyan tila nakapangalan daw po sa isang di umano ay isang attorney o abogado? Bakit kinakailangan hindi po niya pag-aari ang sasakyang kanyang gamitin? Alam naman po natin na marami po sasakyan, sige ng Cabral. Pero bakit po ang kanyang sinakyan ay hindi po kanya? Di umano ito daw po ay pag-aari ng isang attorney. Yan po ang ilan sa mga katanungan. At bakit po doon sa lugar na kung saan siya po ay nanatili doon po sa hotel, ay naroon po yung mga dokumento na naglalaman po nung pong mga nag-insert, yung pong mga insertion po ng Ghost Flood Control Project. Naroon po yung mga pangalan di umano ng mga tao.
Bakit po dala niya raw at wala po sa bahay niya? Hindi po ba kapag ka po tayo, yung po mga dokumentong importante, dapat ito po nasa sa bahay natin. Nasa sa locker po natin. Pero bakit po itong si Mrs. Cabral, dala po niya yung mga dokumento na kung saan doon po nakatago sa hotel? Bakit po ganon? Pagkatapos ito pong kanyang asawa pa, ay tila po baga walang kainti-interest man lang na ipa-autopsya, kilalanin kung talagang yun ang asawa niya. Kasi sa iba pong masama ang loob, hindi po maniniwala muna na yung asawa niya. Kanya agad po sasangayon niya sa autopsya. At yun pong mga sugat ni Gina Cabral ay mga questionable din po. Kanya nga po mga Boca Trips, tila po sa halip na luminaw ang usapin dito po kay Gina Cabral, lalo po itong lumalabo. Gayon pa man po, sabi nga po natin, wala po naman tayong magagawa kundi hintayin kung ano po magiging resulta ng investigasyon. At doon lamang po natin masasabi at makakapagbigay po tayo ng mga opinyon kung yun po ba ay valid, legit o hindi. Kanya sabi nga po sa kasabihan po, abangan ang susunod na kabanata. Yun po lamang.